Kabanata 1811 Ang halamang mas nakakatakot sa limang espada. Para sa ibang martial artist, sapat na sana ang isang blood red spirit fruit upang makabuluhang mapalakas ang kanilang pisikal na katawan. Ngunit iba si Zephyr. Ang ginagamit niyang cultivation method ay ang sinaunang paraang Draco Nico, isang napakataas at napakahirap na paraan ng paglilinang. Dahil dito, napakalaki ng pangangailangan nito sa mga pambihirang kayamanan. Kaya kahit gaano kahalaga ang blood red spirit fruit, hindi pa rin ito kayang gumawa ng malaking pagbabago sa katawan ni Zephyr. Sayang naman. Napailing si Zephyr. Sa ganitong katawan, mukhang kailangan ko talagang lumamon ng mas maraming pambihirang kayamanan. Matapos niyang tuluyang pinuhin ang kapangyarihan ng blood red spirit fruit, nagpatuloy siya sa paghahanap. Moon fruit, mysterious blue dream, fire root. Isa-isa niyang natatagpuan ang mga ito. At isa-isa rin niyang kinukuha. Ang ilan ay inilalagay niya sa loot ring. Ang iba naman, diretso niyang kinakain. Crack. Crack. Para sa ibang tao, maaaring isang kayamanan lamang sa buong buhay ang mga bagay na ito. Ngunit kay Zephyr, kailangan niya ang mga ito upang mapalakas ang kanyang katawan. At habang patuloy na kumukuha ng kayamanan sina Zephyr at ang mga kasama niya, hindi na nakatiis ang mga naiwan sa labas. Ang walang hiyang iyon. Hindi na pwede ito. Gawin na natin. Napuno ng galit ang mga mata ng mga mandirigma. Hindi na nila kayang panoorin lamang habang nauubos ang mga kayamanang pinapangarap nilang makuha. Kaya muli silang sumugod. Ngunit hindi man lamang lumingon si Zephyr. Alam niyang wala silang kakayahang gawin iyon. Ang medicinal garden ay tila isang malaking sistema. Kapag pinagsama-sama ang kapangyarihan ng napakaraming pambihirang kayamanan, kahit isang eksperto sa alchemy ay maaaring hindi kayanin ang pagsabog nito. At kung wala ang kakaibang kapangyarihang nagmumula kay Zephyr, wala silang pagkakataong manatiling ligtas sa loob. At gaya ng inaasahan, puff, isang nakakatakot na bladed energy ang biglang tumama kay Saberman. Napaatras siya. Ngunit ang nakakagulat, ang pinagmulan ng atake ay isang maliit at tila ordinaryong halaman. Walang kapansin-pansing aura. Walang kahanga-hangang anyo. Ngunit ang isang simpleng galaw lamang nito ay nagpakawala ng enerhiyang kayang tapatan ang isang all-out attack ng eksperto sa alchemy. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng mabuti ang halaman. Hindi ko inaasahang ganito pala ito kalakas. Sa kanyang pananaw, ang halamang iyon ay maaaring maging napakalaking tulong sa mga naglilinang ng sword techniques. Maaari rin itong gamitin sa pagpino ng mga espada. At kung palaging makakasama ng isang sword practitioner, unti-unting mapapahusay nito ang kanyang pagkaunawa sa sword focus. Matagal na pala itong napapansin ni Zephyr. At ngayon, may naisip siyang magandang ideya. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Ang taong ito, dati pa naman ay bastos sa akin. Kung ganoon, wala namang masama kung turuan ko siya ng leksyon. Swoosh! Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang ilang pambihirang kayamanan sa paligid ay sabay-sabay na gumalaw. At lahat ng iyon, diretsyong sumugod kay Saberman. Bastardo! Sumobra ka na! Nagnitngit sa galit si Saberman. Sa buong buhay niya, bihira siyang hamakin ng iba. Dahil sa kanyang lakas at katayuan. Walang sino mang basta-basta ng ahas na kalabanan siya. Ngunit ngayon, isang binatang nasa level 5 spirit lamang, ay paulit-ulit siyang inilalagay sa kahihiyan. Hindi niya matanggap iyon. Zephyr, kapag naglakas loob kang lumabas dyan, ako mismo ang papatay sa iyo. Umalangaw-ngaw ang kanyang nakamamatay na banta. Ngunit hindi siya sinagot ni Zephyr. Sa halip, ngumiti lamang siya. Dahil alam niyang hindi makakalapit si Saberman sa kanya sa loob ng medicinal garden. Ngunit may isang tanong na hindi mawala sa isip ni Zephyr. Kung ang isang ordinaryong halaman ay kayang magpakawala ng ganitong lakas, ano naman kaya ang tunay na kapangyarihan ng pinakamalalim na bahagi ng hardin? At bakit? Tila walang anumang halaman ang nangangahas na salakayin si Zephyr. Maaaring hindi aksidente ang lahat ng ito. Baka ang buong medicinal garden ay may lihim na koneksyon sa sinaunang paraang Draco Nico na ginagamit niya. At kung tama ang hinalang iyon,
Baka ang pinakamalaking kayamanan dito ay hindi isang halaman, prutas, o mahiwagang lupa, kundi ang lihim na nakatago sa mismong hardin. Kabanata 18:12 Ang prutas na maaaring magdoble ng lakas. Hehe. Elder Saberman, hindi ba medyo sobra na ito? Malamig na tumingin si Yon Washeng kay Saberman. Kung talagang gusto mong patayin si Zephyr, nagtanong ka na ba muna sa Cloudfire Academy namin? Hindi nag-iisa si Yon Washeng. Ang mga mandirigmang tinulungan ni Zephyr ay isa-isang lumapit at nagpakita ng malamig na ekspresyon. At kabilang sa kanila, biglang sumabog ang sword focus ni Yagyoken. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Saberman. Malinaw ang kanyang mensahe. Hindi niya hahayaang basta-basta saktan si Zephyr. Sa kabilang panig, tahimik na nanonood si Demon Snake. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mapang-isi. Napakatanga talaga ni Saberman. Napakaraming eksperto ang ngayon ay kumakampi kay Zephyr. Kung susubukan niyang makipaglaban ng mag-isa, sino ang mas malamang na mapahiya? Ngunit higit sa lahat, hindi matanggap ng mga mandirigma sa labas ang nangyayari. Sila ay nagsugal ng buhay para makakuha lamang ng ilang kayamanan. Samantala, sina Zephyr at ang kanyang mga kasama ay malayang kumukuha ng kayamanan ng halos walang panganib. Sino ang hindi maiinggit? Boom! Biglang yumanig ang buong medicinal garden. Isang napakalakas na puwersa ang sumabog patungo sa kalangitan. Hu! Isang malamig na aura ang kumalat na parang napakalaking alon. Halos 1 kilometro sa unahan. May mga bughaw na sinag ng malamig na enerhiya na patuloy na kumikislap. Ang paligid ay nababalot ng hamog. Para bang isang glacier ang biglang lumitaw sa gitna ng hardin. At sa pinakasentro nito, may isang magandang berdeng prutas. Tahimik itong nakabitin habang napapalibutan ng napakalamig na aura. Napakaganda nito. Parang hindi ito bunga ng halaman, kundi isang obra maestra na maingat na nilikha ng langit at lupa. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Ito. Green Jade Ice Crystal Fruit. Sa unang pagkakataon, halatang natuwa siya. Isa itong maalamat na kayamanan. May taglay itong napakalakas na kapangyarihan ng yelo. Para sa mga martial artist na naglilinang ng water o ice techniques. Napakalaki ng pakinabang nito. At para sa isang tunay na ice attribute practitioner, maaari pa nitong doblehin ang kanyang lakas. Gayunpaman, napakakaunti ng mga taong may kakayahang linangin ang ganitong uri ng nagyayelong kapangyarihan. Kaya hindi lahat ay interesadong makuha ito. Pero kahit ganoon, sapat na ang potensyal nitong halaga upang pagnasaan ng sino mang eksperto. Swoosh! Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nahulog ang Green Jade Ice Crystal Fruit sa kanyang palad. Napatingin siya rito. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Bagamat nakuha ko na ang divine character, hindi ko pa rin mailabas ng perpekto ang kapangyarihan nito sa yelo. Bahagya siyang ngumiti. Pero kung gagamitin ko ang Green Jade Ice Crystal Fruit na ito, baka mas mapalakas ko pa ang aking kontrol. Ngunit bago pa niya tuluyang maproseso ang kanyang nakuha. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa labas, hindi na napigilan ng mga mandirigma ang kanilang inggit. Ang kanilang mga mata ay unti-unting naging mabagsik. May ilang palihim nang nagpakita ng intensiyong pumatay. Kapag lumabas sila, hindi natin sila basta-basta palalampasan. Malinaw ang kanilang iniisip. Kung hindi nila makuha ang mga kayamanan ngayon, aagawin nila ang mga ito paglabas ni Zephyr. Samantala, boom! Biglang itinaas ni Fuba mula sa Scorching Sun Academy ang kanyang mabigat na espada. Isang napakalaking sword light ang bumagsak. Diretso nitong nilampasan ang mga hadlang. At sa isang kisap mata, nakuha niya ang 5 sword grass. Para sa isang sword practitioner na gaya niya, napakahalaga ng kayamanang ito. Maaari nitong lubos na mapahusay ang kanyang sword cultivation. Ngunit kahit nasa kamay na niya ang 5 sword grass, hindi niya ito agad pinagtuunan ng pansin. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Zephyr. At sa mga mata ni Fuba, may kakaibang liwanag. Hindi lamang ito paghanga. Hindi lamang ito inggit. May ibang intensyon. Samantala, hindi pa rin alam ng lahat.
na ang pagkuha ni Zephyr sa Green Jade Ice Crystal Fruit ay maaaring may malaking epekto sa susunod na labanan. Dahil kung tama ang kanyang hinala, maaaring hindi lamang nito palakasin ang kanyang ice power. Maaari rin itong tulungan siyang buksan ang isang kapangyarihang matagal nang hindi niya lubos na makontrol. At kung mangyari iyon, magbabago kaya ang tingin ng lahat sa tunay na lakas ni Zephyr? Sige. Tatanggalin ko na ang apelyidong, Kan, kay Zephyr. Mula ngayon, Zephyr, na lang ang gagamitin ko sa lahat ng susunod na kabanata. Kabanata 1813, ang paghamon ni Lin Fenggayo. Total, ang damo sa kamay ni Zephyr ay mas mahalaga kaysa sa 5 sword grass. Bagamat hindi kita kayang atakihin ngayon, basta't aalis ako sa lugar na ito, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon para tuluyan kang mapuksa. Akin na ang lahat ng iyong kayamanan. Malamig niyang tiningnan si Zephyr, habang kumikislap ang matinding pagnanais niyang pumatay. Boom! Sa sandaling ito, isang figure ang mabilis na dumaan. Sa ilalim ng pagsupil ng primordial space, nagawa pa rin ng lalaking ito na lumipad sa himpapawid. Makikita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang lakas. Kasabay nito, isang napakalakas na presyon ang kumalat mula sa kanyang katawan. Para bang isang walang hanggang kapangyarihan ang nakapalibot sa kanya. Napakalalim at napakalakas nito kaya walang sino man ang nangahas na maliitin siya. Si Lin Fenggayo yan. Hindi ko inaasahang matutuklasan din niya ang lugar na ito. Isa itong binata. Sa sandaling makita siya, agad siyang nakilala ng ilang martial artist. Si Lin Fenggayo ay isang tanyag na eksperto sa domain ng Qinglan. Hindi lamang makapangyarihan ang kanyang lakas, mayroon din siyang suporta mula kay kagalang-galang na Windbreak. Bukod pa rito, napakalakas din ng kanyang academy. Masasabing isa siyang paboritong anak ng langit na hinahangaan ng libu-libong tao. Walang sino man ang nag-akala na pupunta rin siya sa lugar na ito. Nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Nang lumitaw si Lin Fenggayo, maging si Fu Ba ay hindi napigil ang magpakita ng bahid ng takot. Malinaw na kahit ang isang taong katulad niya ay hindi nang ahas na basta-basta hamanin si Lin Fenggayo. Hindi lamang sikat si Lin Fenggayo, talagang may kakayahan siya. Sa isang kisap mata, naunawaan niya ang sitwasyon sa paligid. Malamig niyang sinulyapan si Zephyr at mapangot siyang ngumisi. Kayong mga dakilang eksperto ng domain ng Qinglan, na tinatawag ang inyong mga sarili na mga henyo, ay napipigilan ng isang hamak na nasa ikalimang antas lamang ng spirit realm. Talagang nakakahiya. Ang tono ni Lin Fenggayo ay puno ng pangungutya at walang anumang konsiderasyon sa mga eksperto ng domain ng Qinglan. Gayunpaman, sa harap ng kanyang pangungutya, walang sino man ang nangahas na gumanti. Muling itinoon ni Lin Fenggayo ang kanyang malamig na mga mata kay Zephyr. Brat, alam kong may kakayahan ka. Kaya kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng iyong kayamanan, ako ang magdedesisyon at hindi na kita papatayin. Mayabang ang tono niya, na para bang wala siyang duda na susunod si Zephyr sa kanyang utos. Ngunit malamig lamang ang ekspresyon ni Zephyr. Anong karapatan mo para hilingin sa akin na ibigay ang mga kayamanan ko? Tama. Ang pangalan kong Lin Fenggayo ay sapat ng kwalifikasyon. Bata, huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil lang may ilang maliliit na karakter na nagpoprotekta sa iyo. Kung hindi mo ibibigay ang kayamanan, papatayin kita. Hindi kita bibigyan ng awa. Ilang maliliit na karakter. Papatayin siya. Walang awa. Nang marinig ang mga salita ni Lin Fenggayo, maging sina Yagyoken at ang iba pa ay hindi maiwasang sumimangot. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Sa itsura mo, hindi ka papayag, di ba? Dahil ganoon nga. Pumunta ka sa impyerno. Bang! Sa oras na ito, naging isang malabong anino si Lin Fenggayo at mabilis na sumugod patungo kay Zephyr. Swoosh! Nang mapansin ang kilos ni Lin Fenggayo, biglang nagtipon ang mga pambihirang kayamanan sa medicinal garden at sabay-sabay na umatake. Hindi mabilang na matatalas na tinek, iba't ibang blade energy, pati na rin ang malalakas na bola ng enerhiya ang mabilis na bumalot sa buong katawan ni Lin Fenggayo. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na basta-basta makakalapit si Lin Fenggayo kay Zephyr. Magagawa kaya niyang lampasan ang nakamamatay na medicinal garden, o siya mismo ang magiging susunod na biktima nito.
Kabanata 1814, ang nakakatakot na bloodline ni Lin Fengyo. Maghiwa-hiwalay. Isang malakas na ungol ang kumawala sa bibig ni Lin Fengyo. Ang kanyang boses ay parang kulog na yumanig sa buong paligid. Kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan at tila umakyat hanggang sa ikasyam na langit. Hindi ka panipaniwala na sa isang ungol lamang ay nakakalikha siya ng ganitong kalaking kapangyarihan. Kahit ang mga ekspertong nakatayo sa di-kalayuan ay hindi maiwasang manginig. Ang kanilang dugo ay tila kumukulo sa loob ng kanilang mga katawan. Biglang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Unti-unting kumalat ang malakas na tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa ibang martial artist, mas malinaw niyang nararamdaman ang tunay na lakas ni Lin Fengyo. Ang spirit energy ng lalaking ito ay umabot na sa ika-8 bituin. Kalahating hakbang na lang at maaabot na niya ang ika-9 na bituin. Ang ganitong antas ng spirit energy ay sapat na para maituring siyang isang walang kapantay na henyo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanyang bloodline. Napakalakas ng bloodline ni Lin Fengyo. Dahil dito, ang tunay niyang lakas ay higit pa sa kayang isipin ng isang ordinaryong martial artist. Kasabay ng kanyang pag-ungol, isang nakakatakot na spirit energy ang biglang kumalat patungo sa lahat ng pambihirang kayamanan sa paligid. Boom! Sa sandaling dumaloy ang napakalakas na spirit energy, lahat ng matatalas na tinek, blade energy, at mga bola ng enerhiya ay biglang tumigil. Hindi lamang iyon. Matapos ang ilang sandali ng pagtigil, ang mga pambihirang kayamanan ay nagsimulang umatras. Para bang nakaramdam sila ng matinding takot sa lalaking nasa harapan nila. Paano? Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, parehong nanlaki ang mga mata ng mga eksperto mula sa domain ng Muan at domain ng Qinglan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Samantala, habang tinatamasa ni Lin Fengyo ang gulat at paghanga ng lahat, lalo lamang lumaki ang kanyang pagmamataas. Mahilig siyang maging mayabang at magpakitang gilas. Kung hindi dahil dito, hindi sana siya umasa sa proteksyon ni Venerable Windbreak upang saktan si Venerable Dragon Flame noong nasa labas pa sila. Ngunit sa paningin ni Zephyr, malinaw niyang nakita ang tunay na dahilan. Nakakatakot talaga ang bloodline power ng lalaking ito. Kaya nitong palakasin ang kanyang soul power. Mas sensitibo ang perception ni Zephyr kaysa sa karamihan ng mga naruroon. Kaya naman madali niyang napansin ang kakaibang kakayahan ni Lin Fengyo. Nang kumilos si Lin Fengyo, kumalat ang napakalakas niyang spirit energy na parang kulog at direktang pinigilan ang mga pambihirang kayamanan. Sa katunayan, karamihan sa mga kayamanang ito ay nagtataglay ng kaunting spirit energy. Kahit isang simpleng bato, kapag umiral sa napakahabang panahon, ay maaaring magkaroon ng sariling katinoan, lalo na ang mga pambihirang kayamanang ito. Gayunpaman, napakahina ng spirit energy ng mga ito, halos hindi maihahambing sa spirit energy ng isang bagong silang na sanggol. Ngunit ang spirit energy ni Lin Fengyo ay napakalakas. Isang antas lamang ang pagitan nito sa spirit energy ni Zephyr. Kaya naman, sa ilalim ng ganitong pagsupil, natural lamang na matakot ang mga pambihirang kayamanan kay Lin Fengyo. Kung hindi nilinang ni Zephyr ang kanyang soul secret skill, malamang ay isang buong realm ang lamang ni Lin Fengyo sa spirit energy. Ngunit dahil sa kanyang soul secret skill, mas mataas ang spirit energy ni Zephyr. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumpiyansang lubusan niyang masusupol si Lin Fengyo. At ang dahilan nito ay simple. Bloodline ni Lin Fengyo. May kakayahan itong patuloy na palakasin ang kanyang spirit energy. Swoosh! Biglang kumislap ang figure ni Lin Fengyo. Malamig ang kanyang mga mata at puno ng matinding killing intent habang nakatitig kay Zephyr. Dahil hindi ka marunong magpahalaga sa pagkakataong ibinigay ko sa iyo, huwag mo akong sisihin kung wala na akong awa. Sa sandaling ito, maraming eksperto sa labas ang napangisi. Sa totoo lang, matagal na silang hindi nasisiyahan kay Zephyr. Napakababa ng cultivation ng batang ito, ngunit nagawa pa rin niyang hamakin ang mga eksperto na naruroon. Matagal na nilang gustong kumilos. Ang problema lamang ay protektado siya ni Ming Ruyo. Ngunit ngayon, si Zephyr mismo ang sumalungat kay Lin Fengyo. Sa kanilang pananaw, malamang ay hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan.
Swoosh! Biglang sumabog ang matalim na blade energy. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Yagyoken. Agad siyang pumunta sa tabi ni Zephyr, at ang buong katawan niya ay nabalot ng matinding sword focus. Malinaw na balak niyang tulungan si Zephyr. Humph! Sunod-sunod ding kumilos ang mga eksperto mula sa Cloudfire Academy. Isa-isa silang pumunta sa tabi ni Zephyr upang protektahan siya. Umikot ang mga mata ni Yun Washing, habang tila may nagliliyab na apoy na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi lamang sila. Ang mga ekspertong nakakuha ng maraming kayamanan dahil sa tulong ni Zephyr ay pinili ring tumayo sa kanyang panig. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ni Zephyr ang halaga ng kanyang mga naging desisyon. Ang mga taong pinili niyang tulungan ay hindi siya tinalikuran nang dumating ang panganib. At ngayon, isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Zephyr laban kay Lin Fenggayo. Tama ka. Heto ang buong kabanata 1815, kasama ang pamagat at tinanggal ko na rin ang apelyido ni Zephyr. Kabanata 1815, lihim na kapangyarihan ni Zephyr at ang pag-atake kay Lin Fenggayo. Boom! Dahan-daang gumalaw ang kanang kamay ni Consort Ming. Nagsimulang lumabas ang maliliit na sinag ng gininto ang liwanag mula sa kanyang kamay. Habang sila ay lumulunok at humihinga ng palabas, para silang isang dragon na umuungal at isang tigre na umuungal. Isang gininto ang liwanag na may habang 10,000 talampakan ang umikot sa kanya, na naglalabas ng napakatalas na aura. Likas na napakalakas ng mga mandirigmang ito, lalo na sina Consort Ming at Yagyoken, na mga Panginoon sa mga Panginoon. Sa makatuwid, sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, hindi sila partikular na natatakot kay Lin Fenggayo. Haha, balak nyo bang protektahan ang basurang ito? Kahit hindi pa siya mamatay ngayon, masisiguro nyo ba na lagi kayong nasa tabi niya? Kahit hindi ako kumilos ngayon, hanggat nakakahanap ako ng tamang oras, ako, si Lin Fenggayo, ay hindi magpapakita ng anumang awa. Sa paningin ni Lin Fenggayo, ang isang basura sa ikalimang antas ng Spirit Realm ay hindi na dapat banggitin pa. Mayroon siyang pambihirang bloodline mula pa sa simula, at ang kanyang cultivation ay umabot na rin sa Alchemy Realm. Kung ganoon, paano niya seseryosohin si Zephyr? Kahit may proteksyon ng napakaraming eksperto, hindi siya nakaramdam ng anumang problema dahil lubos siyang nagtitiwala sa sarili niyang lakas. Gusto mo akong patayin? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Zephyr. Tila minamaliit na naman siya. Kahit ayaw niyang maging masyadong mataas ang profile, paulit-ulit naman siyang pinupukaw ng mga ignorante dahil minamaliit nila siya. Kailangang maunawaan ng isa na nakapatay na siya ng ilang eksperto sa Alchemy Realm noon, at masasabing kahanga-hanga ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ilan ba sa kanila ang tunay na kayang makipaglaban sa kanya? Sa makatuwid, sa buong primordial space, maliban sa ilang malalaking puzzle na nagtatago sa dilim, wala talaga siyang ibang sineryoso. Isang 8 bituin na spirit energy. Habang nakatingin kay Lin Fenggayo, bahagyang kumurba ang sulok ng labi ni Zephyr at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Swoosh! Kumislap ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, isang napakalakas na spirit energy ang biglang sumabog. Buzz! Ang spirit energy na ito ay tila naging isang di nakikitang matalim na talam at sumugod patungo kay Lin Fenggayo. Ano? Maaaring hindi matukoy ng mga mandirigmang nasa labas ang nakakatakot na spirit energy na nagmumula kay Zephyr. Gayunpaman, malinaw itong naramdaman ni Yagyoken at ng iba pa sa loob dahil malapit sila. Sa sandaling ito, malinaw nilang naramdaman na ang spirit energy mula sa katawan ni Zephyr ay walang kapantay ang lawak, na para bang isang walang katapusang alon. Paano ito posible? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Fenggayo nang maramdaman niya ang atake ni Zephyr. Bilang isang walang kapantay na henyo na nag-major sa spirit energy, kasama ang kanyang pambihirang bloodline, natural siyang sensitibo sa ganitong uri ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas ang spirit energy ng batang nasa ikalimang antas ng spirit realm na nasa harap niya. Soul Secret Skill. Walang magandang impresyon si Zephyr kay Lin Fenggayo, na mayabang at arrogant. Kaya naman, direkta niyang ipinakita ang kanyang Soul Secret Skill at naglunsad ng isang mapanganib na pag-atake. Buzz! Boom! Sa sandaling iyon,
pakiramdam ni Lin Fenggayo ay parang sinaksak ng isang punyal ang kanyang kaluluwa. Kasunod nito, isang matinding sakit ang dumaloy mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pinakamasamang bagay ay ang spirit energy ng kanyang spirit realm ay nagsimulang maging magulo. Bilang resulta, nang hindi na niya mapigilan ang kanyang spirit energy, ang mga pambihirang kayamanan na dati niyang pinipigilan ay muling nakawala at naging magulo. At sa sandaling bumalik sa kaguluhan ang mga pambihirang kayamanan, muling nakatuon kay Lin Fenggayo ang lahat ng matatalas na enerhiya.